I used to spend countless hours inside that room. Ang panimulang pag-ungusap ni Miraya na bumasag sa nagaharing katahimikan sa pagitan nila ni Bettina. Sa nameplate na nakasabit sa pintuan ng silid, nakapako ang paningin niya. It was Sunday pero pinayagan sila ni Dr. Lugardo na pumasok dito sa klinika. Ilang minuto na rin silang magkatabing nakaupo sa bench ng labi ng private office pero hindi matagpuan ni Bettina ang tapang na kausapin siya. Kung siya lang, makakaya niyang huwag kausapin ang katabi kahit magdamagan pa. Pero iyon ang ipinunta nila rito. Para sa kanya, ito ang perpektong lugar para mag-usap sila. Pero mukhang naputol na ang dila nito. Her hands were clasped over her tights. Kabado ito. Kanina nang dumating ito, hindi ito makatingin sa kanya ng tuwid. Ramdam niyang nahihiya ito. Dapat lang. Baka kung saan ito pulutin. However, she had to know her side of the story and she had to start somewhere. Lolo Alvaro made sure na nagamot ako maigi rito. Kaswalang ang tono niyang nagpatuloy. Gusto ko lang malaman mo para alam mo kung gaano kahirap ang buhay na ipinamana mo sa akin. Bahagya niya itong nilingon. Miraya, save the drama. Sinasabi sa DNA test na sekretong kinumosyon ni Conrad na ito nga ang nanay niya. Na si Bettina Lane Suarez Alcantara ang nagsilang sa kanya. I don't know where to start. Nginig ang boses na sabi nito. Maybe you could start by telling me why you abandoned me. Hinayaan niyang ipakita ang tapang at galit. Hindi niya itinatago sa mga mata nang lingunin ito. And after all, may karapatan siyang magwala ng todo-todo. Nakagat nito ang pang-ibabang labi at nag-iwas ng tingin. Nabigyan siya ng pagkakataong suyurin ang kabuuan nito. Natanong niya ang sarili bukod sa gender. Ano pa kaya ang namana niya rito? She had a face that men would go crazy about. Kahit may edad na, ang ganda pa rin ng kutis at katawan nito. This woman spoke, moved with elegance. Parang hindi makabasag pinggan. Pero paano nitong nagawang lokohin ang asawa at anak nito? Alam kong hindi ka maniniwala pero walang araw na hindi kita iniisip. Ganon. Pero hindi mo malang ako binalikan. Para tingnan man lang. Nung mamatay si Mami Minerva. I tried. Pero hindi na kita makita. Pumiyok naman ang boses nito. Nag-unahan sa paglandas ang mga luha. Siya naman ay nag-iwas ng paningin. Ayaw niyang makaramdam ng kahit kaunting awa sa babaeng ito. She just doesn't deserve it. Mayaman ka. You could have tried harder, but I guess, naisip mo how inconvenient for the world to know that once upon your perfect life, nakagawa ka ng matinding kasalanan. Nangabit at lumandi ka at nagkaroon ng bunga. The best thing to do was throw me away without even thinking kung ano ang magiging buhay ko. Hinampas ng sakit ang puso niya. I'm sorry. I'm so sorry. Nakatungo nitong sabi. Nabasa ng mga luha nito ang suot na kulay avocadong damit. Sino ang ama ko? Ang kalaguyo mo ba? Pinunasan muna nito ng panyo ang namasang pisngi nito. Kahit sa pag-iyak ay maganda pa rin ang babae. And she resented the thought na halos nakikita niya ang sarili rito kapag umiiyak siya. Si Rufus was the name of your father. Hindi na siya anak ng kabiyak na kawayan. May pinanggalingan na siya. Makasalanan nga lang. Buhay pa ba siya? Pinanatili pa rin niyang matatag at flat ang boses, kahit pa nga gusto na niyang sumigaw. Hindi ko alam. Wala na akong balita sa kanya. Paano ako nabuo? Alam niyang kumabit ang nanay niya. Paulit-ulit na pinapaalala ni na Tita Esther at Tito Elton. Almusal, tanghalian, hapunan.
Kapag may problema sa kanya, kaagad ibinubuntun ang sisi. Kesyo malas ang mga ito simula nang dumating siya. Mas lalong naging malupit ang mga ito nang umuwi sila ng Pilipinas. Hindi ka makasagot. Lumarawan ang hiya sa mukha ng babae. Kahiya-hiya nga naman ang pakikipag-apid. There was never an excuse for cheating. Pero bakit nagawa niyang tanggapin si Conrad? Talagang mas masakit lang ang ginawa ng sarili niyang ina. At least, si Conrad, hindi niya kadugo. Ngayon niya gustong sumbatan ang nanay na basta na lang iniwan ang mga anak sa basurahan sa kung saan-saan. Nakilala ko siya noong nagiging mahina ako at wala akong makapitan. Kabit. She flatly said. Ang sarap lang ng paulit-ulit sinampal sa mukha nito. Mas madali pa niyang mauunawa ng ginawa ni Olga. Noon, Olga and Conrad used to be lover, but Bettina was given the perfect life than Alcantara could offer. Kaya lang, hindi ito nakontento. Tumango-tango naman ang babae. Sukol na sukol sa bawat salita niya. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang nagawa ko. I live a miserable life because of what I did. Not as miserable and painful as mine. I know. Impit itong umiyak. Why did you keep me kung ipapaampun mo lang din naman ako? Mas lumakas lang ang iyak ni Bettina. You were too unfair. Kayong dalawa ng kung sino mang kalaguyo mo. Matapos ninyong magpakasarap sa kandungan ng isa't isa, matapos ninyong lumandi, bumahag ang mga buntot ninyo. Lalo na ikaw. Best option mo. Throw me away. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap ang naging buhay ko noong mamatay si Mami Minerva. Inisa-isa niya ang mga iyon. Once na nasimulan, hindi na mapigil ang bibig niya. Utos ng isip at puso na ilabas lahat iyon kapag hindi ay sasabog siya anumang oras. Bettina was crying the whole time. She cried hard as well nang matapos. Sana pala, pinatay mo na lang ako. Mapait na wika niya. Hindi sinasadyang napalingon siya sa dulo ng labi. May lalaking nakaupo roon, malapit sa kinaroroonan ng asawa niya. Sa kanila ito nakatitig kagaya ng asawa niya. Tiningnan nito nang may pag-alala si Bettina. Ang swerte-swerte mo na. May mabait at mapagmahal kang asawa. Nagawa mo pa ring lumihis ng landas. Tiningnan niya ito sa mga mata. The more I look at him, the filthier I feel. Pinahid niya ang kanyang mga luha. She promised not to cry. Pero heto siya. Well, this must be the last time. This conversation has ended. Pinulot niya ang bag at isinukbit sa balikat at tumayo. Naalarma naman si Bettina at napatingala sa kanya. Miraya. Tatay Raul chose that name for me. Ikaw ba? Naisip mo bang pangalanan ako? May dumukot sa puso niya nang hindi ito makasagot. She was just Baby Jane, Baby A or B na further identity. Blanco. Alam mo ba kung ano na lang ang pinakamagandang nagawa mo sa buhay ko? You led me to the people who are willing to love me unconditionally. I was spared by spending a minute with you. Kaya salamat na rin. Kulang pa ang masasakit na mga salita. Gusto niyang talupan ang puso nito. Hindi niya mahanap ang kapatawaran sa puso niya. Hindi muna sa ngayon. Now that I have to answer with you, we can begin from each other, lives forever. Ayoko nang magkaroon ng connection sa'yo.
Walang lingon-likod siyang umalis. Noel Catherine, ang pangalang binala kong ibigay sa iyo. I had you when I was in my 30s. She was born Noel Catherine. Mami Minerva used to call her Noel. Napapikit naman siya. Humugot ng hangin sa dibdib at nagpatuloy na sa paghakbang. Nilagpasan niya si Franco Alcantara. Natukso mang lingunin ito pero nahihiya siyang gawin. She was a reminder of sinful affair. Itinuon na lang niya ang pansin kay Conrad na nagmamadali ring sumalubong sa kanya. Without saying a word, Conrad's laughing arms held her tight. Hinalik-halikan nito ang ulo niya. Umuwi na tayo. Yakap siya ni Conrad na tinungo ang parking space at buong ingat na inalalayang makalulan sa kotse. They drove in silence. Every now and then, nililingon siya ng asawa. Hinahawakan at pinipisil ang palad niya. Pwede mo bang bilisan? Gusto lang niyang makarating kaagad ng bahay. Gusto niyang makita ang mga mahal niya sa buhay. Naratnan nila na naghihintay si Mami Liana. Tumayo kaagad ito at sinalubong siya ng yakap. Her embrace was comforting. I finally met her, Mami. Parang bata siyang nagsumbong sa biyanan. You know what I realized? Niluwagan niya ang yapo sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. That I have everything I need in life already. Nasa harapan ko lang ang mga hinahanap ko. Hinayaan lang silang dalawa ni Conrad. Nasabi ko na ba kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo? I guess hindi pa. Kinuha niya ang kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Thank you, Mami. Thank you for loving me like I was your own. Kahit paano, ramdam ko pa rin na may ina ako. You are more than my daughter-in-law to me. And you know how much I love you, Mira. Napangiti na naiiyak siyang yumakap muli rito. Ipinikit niya ang mga mata. Mami Liana was all she needed for a mother. Just like Mami Minerva. Pumanhik sila sa loob ng bahay na napapagitnaan siya na mag-ina. Welcome back, Nanay! Jacob was holding a letter banner that read, Welcome home, Nanay. Or so sweet. Binitawan naman ni Daddy Henry ang kambal at nag-uunahan kaagad sa pagtakbo. Papalapit sa kanya ang mga ito. Lumuhod siya at niyakap ang mga ito. Miss na miss ko na kayo. Makailang ulit na hinalikan ng mga ito ang pisngi niya. Naghanda ako ng dinner para sa iyo, Nanay. Tila hinahaplos ang pisngi nito ang swerte-swerte rin niya sa mga anak niya. Napaka-thoughtful na mga ito. We help to, Mami. Mi din po. Nagpapaligsahang sabat naman ng kambal. Thank you. Niyakap siya ng 3 bata. Pinapagaan ng mga ito ang loob niya. Come on, kids. Mommy is hungry already. Kinarga ni Conrad si Maddie. Sa kanya naman ay si Pin. At magkasabay sila nagtungo sa garden. Ang daming pagkaing nakahain. Lahat ng paborito niya, isa-isa niyang tinitigan ang pamilya. Kasalo nila pati na ang mga kasambahay. Si Hannah at si Jason arrived later. Kasunod nila si Mel at Mario. Wala ni isa sa mga ito ang nag-ungkat na nangyari. Looking at them, listening to their laughter and stories, she realized how blessed she had always been. Malayo pa ang Pasko but it felt like Christmas. That woman, her mother, only time will tell kung magiging okay silang dalawa. But right now, she's basking in the company of her loved one. Family can never be measured by blood. Minsan, mas totoong pamilya pa ang turing ng mga taong hindi naman natin kaano-ano. Nagtagpo ang mga mata nila ni Conrad. Hinihimay nito ang karne para kay Maddie. Pero hindi nakaligtaang tapunan siya ng tingin. Pinahira nito ng napkin ang kamay at hinawakan ang kaliwang palad niya sa ilalim ng mesa. Walang salita pero ramdam niya sa paraan ng pagpisil nito at sa mga titig kung gaano siya nito kamahal. His love extended beyond words. Bakit gising ka pa? Hinayaan niyang balutin siya ng mga yakap ng asawa mula sa likuran. Ang sarap lang damhin ang init ng katawan nito. It gave her security. Ang ganda ng buwan.
Deserve niyang titigan. Mailap ang antok sa kanya kaya naisipan niyang magpalipas ng oras sa labas. Mas maganda ka pa riyan. Mambobola ka talaga. Tumawa naman ito. Muling nanahimik at ginagaya ang pagtingala sa itaas. Thank you. Thank you for making my life last easier. Kumawala siya sa yakap nito at hinarap ito. Sinuyod niya ng titig ang mukha nitong natatamaan ng malamlam na ilaw mula sa labas. The first time na nakita niya ito sa ganito ring anggulo, naalala niya kung paano tila tumigil ang mundo at paghinga niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman nagbabago ang pagmamahal niya. Hindi ko lubos maisip kung paano ang buhay ko kung wala ka sa tabi ko. Hinuli nito ang kamay niyang humahaplos sa pisngi nito. Ilang taon simula ngayon, kapag malalaki na ang mga bata at may mga kulubot na tayo sa mga mukha, mamahalin mo pa rin ba kaya ako? Even when your breast becomes saggy, he answered looking straight in her eyes. Napangiti naman siya sa isang yun. Kahit kailan na itatawid pa rin ito ang biro kahit na anong seryoso ng usapan. Kahit amoy lupa na ang kilikili ko. Binitawan nito ang kamay niya at dumausdos ang kamay nito sa ibaba. Kahit amoy paniki na ito. That made her laugh. Totoong tawa. Saka siya sumeryoso. Si Conrad lang ang may kakayahang pangitiin at patawanin siya sa kabila ng bigat ng kalooban. Thank you. Tumingkayad siya at inabot ang bibig nito. Hinalikan niya ito ng mahigpit. Matagal na naghinang ang mga labi nila. Walang pagmamadali. Yumakap siyang muli sa asawa. Nagsimula sa pag-ugoy ang mga katawan nila. Walang musika, pero kapag nasisimula na silang sumayaw, parang nagkakaroon bigla ng awitin sa paligid. She was just so glad that si Conrad ang katabi niya, ang kasama niya sa paghakbang, kahit pa hindi sigurado ang hinaharap.